Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 31. One star daw siya. Nakatingin sa batang babae na may berdeng damit na matatag na naglalakad pasulong, ang larangan ng pagsasanay ay tumahimik habang ang nagliliyab na mga tingin ay nakatuon sa kanyang figure. Mula sa mataas na plataporma, lahat ng high-class na miyembro ng clan ay tumigil sa kanilang Saturday habang sila ay nakatutok din sa perlas ng Shao Clan. Si Xiao Zhan, kasama ang tatlong matanda, lahat ay may seryosong mukha, na may bakas ng pag-usisa. Talagang gusto nilang malaman kung anong yugto ang naabot ng numero 1 tao ng nakababatang henerasyon sa Shao Clan pagkatapos ng isang taong pagsasanay. Dito, ang lahat ng mga mata ay may sensinang nakatutok pababa sa batang babae na naglalakad patungo sa batong monumento sa bilis na hindi mabagal o mabilis. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamay, inilantad ang kanyang puting nyebe na balat habang ang manggas ay hinayla pabalik. Habang ang kanyang mahalagang kamay ay marahang dumampi sa batong monumento, unti-unting napapikit si Zhon'er habang ang kanyang panloob na Daoqi ay mabilis na lumakas. Sa pagtanggap sa paparating na Daoqi, ang palaging tahimik na monumento ay sumikat ng maliwanag na sinag ng liwanag. One star daw siya. Sa pagtingin sa apat na higanteng salitang ito na kumikinang sa batong monumento sa gitna ng training ground, saglit na natahimik ang lahat, pagkatapos ay parang nagising, lahat sila ay sumabog sa hiyawan. Miss Zhon'er, one star daw siya. Palibhas ay nagulat sa apat na nagniningning na dilaw na letra, hindi napigilan ng operator ang umiling. Hahaha. 15 taong gulang na daw siya. Siya talaga. Sa pakikinig sa anunsyo ng examiner, nakahinga ng maluwag si Xiao Zhan ngunit ang kanyang huling mga salita ay naging ungol. Bahagyang tumango ang tatlong matanda habang halata sa kanilang mga mukha ang pagkagulat. Bagamat may kaunting pagkakaiba pa rin sa tagumpay ni Xiaoyan na maging isang Daoshi noong siya ay 12 taong gulang, ang bilis niyang pagsasanay na ito ay maaaring ituring na napakapangit. Sa gitna ng training ground, si Xiao Mei na hinahangaan lang ng lahat, ay nahihilo din sa apat na nagniningning na salita sa halijing bato. Nakatitig sa monumento, nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan. 15 taong gulang lamang upang maging isang one-star Daoshi, nabulag siya ng tagumpay na iyon na hindi inaasahan ang galing mula kay Zhon'er. Sa dulo ng karamihan, kinakabahang ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang mga labi. Hindi niya inaasahan na papasok si Zhon'er sa Daoshi Zone at maabot din ang isang bituin, isang buong antas sa itaas ng isang tao na nagkompress lang sa kanyang chi cyclone. Ang bilis ng pagsasanay na ito ay maihahalin tulad pa sa kanya na gumagamit ng foundation elixir para palakasin ang kanyang bilis ng pagsasanay. Hindi pinansin ni Zhon'er ang ibang tao at kumunot ang kanyang noo na parang hindi niya gusto ang atensyon. Pagkatapos ay naglakad siya pabalik sa karamihan at napansin ang pagkagulat ni Xiaoyan, ngumiti siya ng mapaglaro. Huwag mong masyadong ipagmalaki. Sa iyong talento, ang tagumpay na ito ay lampas sa aking inaasahan. Kung hindi mo naabot ang antas ng Daoshi, magugulat ako. Nagkibit balikat si Xiaoyan at nagbiro. Nang marinig iyon, ang munting mukha ni Zhon'er ay naging malungkot saglit na sumulyap sa kanya. Hinayla si Zhon'er para maupo sa banig, mukhang naiinip si Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang iba pang miyembro ng clan na nagpapatuloy sa pagsusulit. Sa totoo lang, upang sanayin ang isang Daoqi hanggang ikapitong Duanqi bago ang edad na 15 ay nangangailangan ng disenteng talento upang magtagumpay. Gayunpaman, ang mga may disenteng talento ay hindi kasing dami ng iniisip ng isa at kahit sa loob ng buong Shao Clan, 2 hanggang 3 ikasampung tao lang ang makakarating. Sa paglipas ng panahon, parami ang itinuring na hindi kwalipikado, na nagpapahina sa kapaligiran ng larangan ng pagsasanay. Ang mga hindi nakapasa ay nagpakita ng mahabang mukha kapag sila ay tinanggihan ngunit kapag nakita nilang hindi rin pumasa, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanilang mga mukha. Nakaupo sa lupa, patuloy na inoobserbahan ni Xiaoyan ang pagsusuri. Mahigit 100 examine ngunit 2 tao lang ang katulad ni Xiao Mei at nakakuha ng ika-8 Duanqi at walang nakamit ng ika-9 na Duanqi lalo pa ang pagiging Daoshi, syempre kasama si Zhon'er. Sa larangan, dahan-daang bumababa ang bilang ng mga examinees at sa wakas ay si Xiaoyan na lang at ilang tao ang natira. Hindi nagtagal,
Isang malungkot na batang examinee ang tumayo at umakyat kahit alam niyang wala siyang pagkakataong maging kwalipikado. Para sa huling dosina o higit pang mga pagsusulit, alam ng lahat na ang mga taong ito ay nasa ilalim ng angkan at kung hindi para sa patas na eksaminasyon, malamang na ang mga taong ito ay nadiskwalipika ng walang pagsubok. Xiaoyan. Nakatayo sa tabi ng halijing bato sa ibaba, nahihirapang ibinalita ng operator ang pangalan. Senior Brother Xiaoyan, oras mo na. Malumanay na sabi ni Zhon ang malambot niyang maliliit na kamay ay bahagyang nakahawak sa kamay ni Xiaoyan. Bahagyang itinaas ang kanyang ulo, binuksan ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang larangan ng pagsasanay. Hindi niya maiwasang mapangiti nang makita ang mga titig na puno ng mga inaasahan sa kanyang pagkabigo. Dahan-daang tumayo, ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang ulo patungo sa mataas na plataporma at ngumisi kay Xiaozan. Sa pagtingin sa kanyang anak na papalapit habang nakangiti sa kanya, masayang tumanggaw si Xiaozan sa kanyang ulo habang ang isang kamay ay dinala ang isang tasa ng tsaa pasulong at maayos na inilapag sa kanyang upuan. Tahimik na huminga, si Xiaoyan ay may kumpiyansa na naglakad patungo sa halijing bato. Nagniningning ang kanyang mga mata ng kakaibang liwanag na nagpalaki sa mga mata ng tumatawa na miyembro ng clan. Sa ilalim ng masalimuot na mga tingin, sa wakas ay nakarating si Xiaoyan sa itim na monumento. Sa pagtingin sa binata na nakaitim na damit sa kanyang harapan, bumuntong hininga sa loob ang examiner. Noong taong iyon, nang gumawa ng milagro si Xiaoyan, siya ang unang nakasaksi nito ngunit naging saksi rin siya sa mga malungkot na hakbang ng henyo 3 taon pagkatapos ng maliwanag na ningning na iyon. Kung hindi mangyayari ang himala ngayon, ito na rin ang huling pagkakataong susuriin ang kabataang ito. Sa training ground, ang matinding titig ay nakatuon kay Xiaoyan na dahan-dahang tumaas ang dibdib habang dinala niya ang kanyang kamay at ipinatong ito sa malamig, matigas, batong haligi. Sa sandaling ito, ang lahat ay nakatuon ang kanilang tingin sa monumento. Alam nilang lahat na ito na ang huling pagkakataon na makikita nila ang henyo na minsang nagulat sa buong Wutan City sa isang pagsusuri sa Daochi. Natahimik saglit ang monumento ng bato bago sumiklab ang maliwanag na liwanag. Sa ibabaw ng batong monumento ay may matingkad na dilaw na mga salita, na nagpapatigil sa lahat ng mga puso sa larangan ng sandali. Dao Zili. Ikapitong buwan. Battle Through the Heavens. Kabanata 32. Hamon. Katahimikan, parang kamatayang katahimikan. Lahat ng nasa field ay napatingin sa 5 salita ng monumento dahil sa gulat. Makulay ang kanilang mga ekspresyon sa mukha at hindi nagtagal, hindi mabilang na malalim na paghinga ang umalangaw-ngaw sa buong field. Gotcha. Sa mataas na platform, ang Jade Cup ni Xiaozan ay nadurog sa alikabok habang ang pinaghalong alikabok at tsaa ay tumulo sa kanyang kamay. Ikapitong buwan. Yan ikaw. Ginawa mo talaga. Nabasa ang mga mata ni Xiaozan habang pinagmamasdan ang binata sa ilalim ng itim na monumento. Alam niya na para makarating sa ikapitong buwan tiyak na gumawa si Xiaoyan ng hindi kapani-paniwalang pagsisikap. Ang 3 matatanda sa tabi ni Xiaozan ay may mga mukha na puno ng hindi makapaniwala. Napunta sa ikapitong buwan mula sa ikatlong buwan 1 taon lang ang nakalipas. Ang bilis nito. Imposible. Hihihi. Ang Foundation Elixir ng clan leader. Ay, medyo maganda, hihihi. Tuyong lumunok ang pangalawang matanda at sinamahan ang kanyang pagkabigla sa hindi pa nawawalang panunuya mula noon upang makagawa ng isang nakakatawang ekspresyon. Hindi itinago ni Xiaozan ang kanyang pananabik nang sabihin niyang, Second Elder, naniniwala ka ba talaga na ang pangalawang tier na Foundation Elixir ay may napakalakas na epekto? Tumigil ang pangalawang matanda bago umiling. Hindi siya tanga at alam na kahit na mapataas ng Foundation Elixir ang bilis ng pagsasanay ng isang tao, pisikal na imposibleng itaas ang ika-4 na Duan Qi sa loob ng 1 taon. Sa tabi ng itim na monumento, ang operator ay blanko na tumitig sa mga salita sa monumento habang ang kanyang walang kibo na mukha ay puno ng pagkabigla. Xiaoyan. Dao Ziqi, ikapitong buwan, mataas na antas. Huminga ng malalim para pakalmeyan ang kanyang pagkabigla, sinubukan ng operator na panatilihing mahinahon ang kanyang boses ngunit maririnig pa rin ang ilang panginginig. Nang marinig ang anunsyo ng operator,
ang orihinal na tahimik na field ay naging napakatahimik. Wala man lang kumalusko sa kanilang damit o nagkakamali. Sa karamihan ng tao, tinakpan ni Xiaomei ang kanyang pulang bibig habang ang kanyang mukha ay nagyelo sa isang sandali ng hindi kapani-pani walang pagkabigla. Ang pagpapalaki ng 4 na duanqi sa loob ng isang taon ay parang isang gawa-gawa, na naririnig lamang sa mga alamat. Ito ay isang bilis na kahit na ang Xiaoyan 3 taon na ang nakakaraan, sa kanyang tuktok, ay hindi magagawa. Ngunit, ang gawa-gawang bilis na ito, na nagmumula sa isang lumpo ay ipinakita sa harap ng kanilang mga mata. Sa masalimuot na emosyon, tinitigan ni Xiaomei ang binata sa tabi ng itim na monumento habang may pumasok sa kanyang isipan. Mukhang bumalik ang kanyang hindi kapani-paniwalang talento. Sa gilid ng training field, si Xiaoning na handang insultuhan si Xiaoyan ay blanko ding nakatingin sa monumento habang bumubulong. Ito. Paano ito posible? Nakatingin sa mga gintong salita sa monumento, nagpakawala ng mahinang hininga si Xiaoyan. Dahil sa masalimuot na mga tingin sa paligid ay naalala niya ang kaluwalhati siyang naranasan niya 3 taon na ang nakakaraan. Ngayong bumalik na ang kanyang talento sa pagsasanay, nagkaroon din siya ng mature na pag-iisip at matigas ang ulo na pagpupursige. Sa malalim na pagtingin sa monumento na nagpasya sa kanyang kapalaran, hindi 1 beses, hindi 2 beses sa 3 beses, bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Ang kanyang kalmado at maluwag na pag-uugali ay isang matalim na kaibahan mula sa kanyang masayang saloobin 3 taon na ang nakakaraan. Huminga ng kaunti, bumaba si Xiaoyan sa ilalim ng matalim na tingin ng lahat at umupo sa tabi ni Zhong. Kahit na umalis na si Xiaoyan sa monumento, tahimik pa rin ang buong field. Ahem. Sa mataas na entablado, masayang tumayo si Xiaozan at umubo para makuha ang atensyon ng lahat sa field. Tapos na ang pagsusulit. Susunod, ang mga hindi nakarating ay may pagkakataon na hamanin ang isang taong nakapasa na. Tandaan, iisa lang ang pagkakataon. Nakangiting sabi ni Xiaozan. Nang marinig iyon, naging magulo ang larangan ng pagsasanay. Ang mga nakaligtaan lamang ng kaunti ay nagpadala ng kanilang maiinit na tingin sa mga gumawa nito. Pinagmamasdan ang mapaghamong mga titig, ang mga angkan na gumawa ng hiwa ay magtataas ng kanilang mga ulo sa panghahamak. Malaki ang agwat sa pagitan ng ika-6 na duanqi at ika-7 duanqi at nang walang anumang espesyal na pangyayari, ang isang taong ika-6 na duanqi ay hindi man lang mahawakan ang isang taong ika-7 duanqi. Alam na alam ito ng mga taong ika-6 na duanqi ngunit ito ang kanilang huling pagkakataon na manatili sa mga panloob na bilog ng angkan. Kailangan nilang subukan at umasa para sa isang himala. Sa mga salita ni Xiaozan, ang kapaligiran sa larangan ng pagsasanay ay naging kakaiba. Matitinding titig ang dumaan sa mga gumawa ng hiwa at tahimik na pinili ang pinakamahinang kalaban. Nakaupo sa lupa, biglang iminulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata sa gulat. Karamihan sa mga tingin ay nakatutok sa kanya. Mukha ba akong taong madaling matalo? Pagkatapos ng maikling panahon ng pagkabigla, tumawa si Xiaoyan sa loob. Si senior brother Xiaoyan ay tumalon ng 4 na duanqi sa loob ng 1 taon. Kahit na nakakagulat na maraming tao ang hindi naniniwala. Kaya't iisipin nila na si Xiaoyan ang pinakamadaling kalaban. Sa tabi niya, paliwanag ni Zhong. Walang ingat na kibot balikat, tinapik ni Xiaoyan ang alikabok sa kanyang damit habang sinasabi. Maaari nilang piliin na huwag maniwala, ngunit malalaman nila. Ngumiti si Zhong at tumango. Sa wakas, pagkatapos ng maikling panahon ng kalmado, may hindi nakatiis at tumayo. Ang isang binata na may magandang katawan, sa ilalim ng tingin ng lahat, ay mabilis na naglakad sa harap ni Xiaoyan at malakas na nagsabi. Junior brother Xiaoyan, pakiusap. Kahit na magalang ang binata, nakita ni Xiaoyan, na nasa tapat niya, ang mga pahiwatig ng kawalang paniwala sa kanyang mga mata. Bilang karagdagan, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang mapagmataas na paghamak. Mukhang hindi pa siya nakaka-recover sa dating pangalan ni Xiaoyan na pagiging Pailei. Battle Through the Heavens. Kabanata 33. Patunay. Sa panunood ng mabilis na naghahaman, ang iba pang hindi kwalipikadong mga angkan ay nagpakawala ng panghihinayang. Tila lahat sila ay naiinggit sa maayos na binata sa harap ni Xiaoyan.
Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata habang sinusuri ang binata. Kahit na hindi niya kilala ang lahat ng clansmen sa clan, medyo may impresyon siya sa binata sa harapan niya. Kung ang kanyang alaala ay nagsisilbi sa kanya, ang binata ay tinawag na Xiaoke at isang taga-suporta ng unang elder. Karaniwan, sinusundan niya si Xiaoning na parang isang maliit na alipors at kapag nahulog si Xiaoyan mula sa henyo, hindi kailanman nagpakita sa kanya ng anumang kabaitan si Xiaoke at sa halip ay tinatapakan ang dignidad ni Xiaoyan. Inaalala ang mga lumang alaala, ang bibig ni Xiaoyan ay nakakurbo sa isang mapanganib na anggulo. Paglingon sa nakangiting si Zon-er, ngumiti si Xiaoyan habang tumatango, nagsasabing, "Sige, tinatanggap ko." Nang makita kung gaano kadaling sumagot si Xiaoyan, kumunat ang mga kilay ni Xiaoke at nakaramdam ng takot sa kanyang puso. Maingat na lumunok, si Xiaoke ay nagsimulang magsisi sa kanyang kawalang ingat. Kahit na medyo nanghihinayang siya, hindi na umatras si Xiaoke at kailangang magpatuloy. Walang paraan, imposibleng magtaas ng 4 na duanqi sa loob ng 1 taon. Tiyak na gumamit ng paraan ang taong ito para lokohin ang lahat. Talagang matatalo ko siya. Pagkatapos ng walang salita na palakasin ang loob, ngumiti si Xiaoke. Kung gayon, makikita ko kung gaano kalakas si Junior Brother Xiaoyan. Ngumiti si Xiaoyan at hindi nagsalita. Tumayo siya, naglakad siya papunta sa gitna ng training field at sinenyasan si Xiaoke na sundan siya. Habang pinapanood ang kalmadong Xiaoyan, bumilis ang tibok ng puso ni Xiaoke at hindi na siya sigurado. Pilit na nakangiti, naglakad siya ng matigas na hakbang papunta sa field. Kasama ang 2 tao sa field, maging ang nagkalkulang mga tingin ng mga taong hindi nakapasa ay mabilis na lumipat sa 2 sa field. Sa mataas na plataporma, kinuha ni Xiao Zhan ang isang panyo na dinala sa kanya at nilinis ang kanyang kamay ng natitirang tsaa habang matamang nakatitig sa field ng pagsasanay na may pakiramdam ng tensyon sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, hindi lang ang nakababatang henerasyon ang may pagdududa sa mga nagawa ni Xiaoyan, si Xiao Zhan mismo ay hindi rin lubos na makapaniwala. Hindi ito dahil sa kawalan niya ng tiwala kay Xiaoyan kundi dahil sa napaka-imposibleng tagumpay na may taas ang 4 na duanqi sa loob lamang ng 1 taon. Ito ay hindi makatao. Maging ang Xiaoyan 4 na taon na ang nakakaraan ay hindi umaasa na makamit ito. Dahil sa hindi kapani-paniwalang tagumpay, walang makapaniwala sa kanilang sinasabi. Ngunit hindi mahalaga kung ito ay peke o totoo, hindi mahalaga kung ang iba ay maniwala o hindi. Kapag si Xiaoyan ay lumaban, ang kanyang tunay na lakas ay malalantad. Sa oras na iyon, ang lahat ay makumpirma o mapapatunayan ang kanilang mga iniisip. Bukod kay Xiao Zhan, tumindi ang paghinga ng 3 matanda habang ang kanilang mga kamay ay humawak ng malalalim na marka ng kamay sa kani-kanilang upuan at ang kanilang mga nalilitong mata ay nakatitig sa larangan ng pagsasanay. Sa Green Rock Training Field, ang paningin ng lahat ay nakadikit sa 2 sa loob ng training field. Kapag nakipag-away na si Xiaoyan kay Xiaoke, magiging malinaw na ang lahat. Talagang peke ito. Sa gilid ng training field, dinilaan ni Xiaoning ang kanyang tuyong labi at galit na bamulong. Dapat. Peke di ba? Sa loob ng karamihan, nakagat ni Xiaomei ang kanyang labi. Hindi siya makapaniwala na ang binata na 3 taon ng Pailey ay magkakaroon ng napakalaking tagumpay. Sa ilalim ng titig pagkatapos ng titig, sina Xiaoyan at Xiaoke sa training field ay natapos na ang kanilang mga perfunctory ritual gestures at malapit ng mag-away. Ang 2 kamay ni Xiaoke ay nakatagilid pataas habang ang liwanag na daoqi ay nagsimulang umikot sa paligid ng kanyang mga kamay. Huminga ng malalim, tumapak si Xiaoke sa lupa at nagsimulang tumakbo patungo kay Xiaoyan. Ang mga mababang antas na labanan ay walang anumang komplikadong mga galaw at binubuo ng mga pinakasimpleng pag-atake. Splitting Mountain Hand. Mabilis na papalapit kay Xiaoyan, ang kanang kamay ni Xiaoke ay mabilis na inipon si daoqi habang ito ay dumampi sa dibdib ni Xiaoyan. Splitting Mountain Hand, isang middle Huang Dao technique na available lang sa mga miyembro ng clan 5 duanqi at mas mataas. Sa pagpasok ng bug zone ng hangin, lumipad ang nalalabing buhok sa mukha ni Xiaoyan nang makita ang isang pares ng maitim na mata. Kumikislap, pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang papalapit na kamay.
Nang tuluyang maabot ng kamay ang balikat ni Xiaoyan, maayos na humakbang pakaliwa si Xiaoyan. Sa isang taon na halaga ng pagsasanay sa katawan, ang mga reaksyon ni Xiaoyan ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Sa isang hakbang lang, naiwasan ni Xiaoyan ang pag-atake ni Xiaoke. Kasabay nito, bahagyang pinaikot ni Xiaoyan ang kanyang katawan habang ang kanyang kamay ay umabot sa braso ni Xiaoke at pumunta sa balikat ni Xiaoke na para bang namumulot siya ng dahon sa isang puno. Shatter Rock Hand. Shatter Rock Hand, isang mababang Huang level daw teknik na nangangailangan lamang ng ikatlong Duan Qi upang matuto. Pang! Isang mapurol na tunog ang naganap habang ang kamay ni Xiaoyan ay mariing dumapo sa balikat ni Xiaoke, na naging sanhi ng pamumula ng pulang-pula ng mukha ni Xiaoke. Sa mahinang ungol, dahan-dahan siyang humakbang paatras bago tuluyang nawalan ng lakas sa kanyang mga binti at bumagsak sa lupa na parang pagong. Natahimik ang buong field. Ang pagkatalo ni Xiaoke ay nagpatunay ng maraming bagay. Nang matalo ang kanyang kalaban sa isang pag-atake, umiling-iling si Xiaoyan na naiinip. Ang ganitong uri ng kalaban ay hindi kahit isang hamon para kay Xiaoyan. Hindi pa banggitin ang Octane Blast, hindi pa nagagamit ni Xiaoyan ang kalahati ng kanyang lakas. Siyempre, taliwas sa naiinip na pakiramdam ni Xiaoyan, lahat ng nasa field ay nagulat. Marami sa kanila ang dahan-daang pumikit dahil si Xiaoyan ay kailangang maging ikapitong Duan Qi man lang para madaling matalo si Xiaoke na isang ika-6 Duan Qi. Kung iisipin iyon, napatunayang totoo ang dating napakalaking pagganap ni Xiaoyan. Upang itaas ang 4 na Duan Qi sa loob lamang ng isang taon, ang kanyang resulta ay isang himala sa loob ng isang himala. Sa mataas na plataporma, nagpakawala ng malalim na hininga si Xiao Zhan habang inaalis ang bigat sa kanyang puso. Totoong, ikapitong Duan Qi. Pinagmamasdan ng taunang si Xiaoke, tinakpan ng maliit na kamay ni Xiao Mei ang kanyang mapupulang labi habang hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Battle Through the Heavens. Kabanata 34. Pagtalikod. Pinagmamasdan ang nakaitim na binata na nakatalikod ang mga kamay, muling natahimik ang buong bukid. Sa mataas na platform, unti-unting lumawak ang ngiti ni Xiao Zhan bago sa wakas, hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Nang marinig ang masayang tawa mula kay Xiao Zhan, nagkatinginan ang tatlong matatanda at nagbuntong hininga. Gayunpaman, hindi nila sinubukang gumawa ng anumang bagay laban kay Xiaoyan. Ang potensyal na ipinakita ni Xiaoyan ay nagbigay sa kanila ng pakiramdam ng pagkatalo. Apant Duan Qi sa loob ng isang taon ay isang bagay na magpapagulat sa sinuman, ang kanilang mga anak at apo, na hindi umaasa na magkakaroon ng ganoong bilis. Sa banayad na puso, pumalakpak si Xiao Zhan habang ipinapahayag. Natalo si Pamangking Xiaoke. Sana ay patuloy kang magsanay ng mabuti. Sa larangan ng pagsasanay, narinig ng maputlang mukha na si Xiaoke ang anunsyo at iniyuko ang kanyang ulo sa pagkabigo. Sa pagtingin sa binata na nakasuot ng itim na hindi kalayuan sa kanya, naalala niya ang tungkol sa kung paano niya ininsulto ang mismong tao, na tinawag siyang baldado noong nakaraang taon. Ngayon isang taon na ang lumipas, ang Pailey ay medyo malapit sa tuktok ng angkan at malayo sa kanya. Dahil sa matinding pagkakaibang ito, naalala ni Xiaoke ang mga salitang narinig niya sa bulwagan ilang buwan lang ang nakalipas. 30 taon sa silangan, 30 taon sa kanluran, huwag mo akong i-bully dahil mahirap ako ngayon. Umiling-iling na may mapait na ngiti, nahihirapang bumangon si Xiaoke. Bahagyang yumoko kay Xiaoyan, ang boses ni Xiaoke ay nawala ang lahat ng kayabangan nito mula noon. Junior brother Xiaoyan, nanalo ka. Binabati kita sa iyong paggaling. Tumango, dahan-daang lumipad ang tingin ni Xiaoyan sa buong larangan ng pagsasanay at ang mga nakakasalubong sa kanyang maitim na mga balintataw ay nag-iwas ng tingin ng may kaba at pagkabalisa. Huminto ang kanyang tingin kay Xiao Mei na nakatitig sa kanya, inikat ni Xiaoyan ang kanyang mukha upang harapin ang mga angkan na hindi nakapasa at nakangiting nagtanong. Mayroon pa bang iba na gustong hamanin ako? Nanunood kay Xiaoyan. Ang mga angkan na sabik na hamanin si Xiaoyan bago umakyat si Xiaoke ay nagtikom lahat ng kanilang mga bibig at tumangala sa langit na parang walang kinalaman sa kanila ang mga salita ni Xiaoyan. Wala sa kanila ang aakyat at maging pangalawang humahamon.
Habang pinapanood ang mga parang bata na nagpapanggap na tanga, bahagyang nagkibit balikat si Xiaoyan at naglakad pabalik. Nang makita si Xiaoyan na umupo sa tabi niya, ngumiti si Zhon'er habang sinusuri ang field. Pinulot ang isang hibla ng kanyang buhok at pinaikot-ikot ito, bamulong siya. Senior brother Xiaoyan, 3 taon na ang nakakaraan, tiningnan kanila ng ganito. 3 taon na ang nakalilipas, nasasabik ako sa kanilang magalang at nakakatakot na mga tingin ngunit ngayon. Wala akong nararamdaman. Hinawakan ni Xiaoyan ang kanyang ilong at tumawa. Kung gayon si senior brother Xiaoyan ay nagmature na. Mapaglarong ipinikit ni Zhon'er ang kanyang mga mata. Hindi mas mature kaysa sa iyo. Minsan pakiramdam ko may 1,000 taong halimaw na nagtatago sa loob mo. Tinatawag na mature ng isang babae, hindi napigilan ni Xiaoyan na matawa. Matalik na hinimas ang ulo ni Zhon'er, nagpakawala siya ng ngiti. Nang marinig iyon, binigyan ni Zhon'er ng masamang mata si Xiaoyan at ang kanyang maselang mukha ay nagpakita ng pagpapahayag ng pagsaway. Gaano man kaaliwalas ang isang babae, walang sino man ang nagustuhang tawaging matandang halimaw. Napakaganda ng ekspresyon ng pagsaway ni Zhon'er kaya naakit nito ang mga titig ng mga binata sa paligid niya at maging ang mga titig ng ilang mga babae. Ang brat na iyon, masyadong magarbo. Si Xiaoning, tulad ng iba, ay naaakit din sa pagpapahayag ng pagsaway ni Zhon'er ngunit tinitingnan ang matalik na daldalan sa pagitan ni Zhon'er at Xiaoyan, isang inggit na apoy ang nag-alab sa loob niya. Tinakpan ng kanyang selos ang kanyang pangangatwiran habang iniisip niyang siya lang ang makakapantay kay Zhon'er sa loob ng buong clan ngunit sa pagbabalik tanaw, napagtanto niya na kahit anong gawin niya, si Zhon'er ay bihirang ngumiti. Sa kabilang banda, si Xiaoyan, na isang lumpo, ay palaging nagpapatawa kay Zhon'er. Dahil sa pagkakaiba nila, nadurog ang ngipin ni Xiaoning sa galit. Brat, hahayaan kitang maging mayabang sa ngayon pero pagdating ng seremonya sa pagdating ng edad, hahanapin kita sa harap ni Zhon'er. Nakakuyom ang kanyang mga kamay, binigyan ni Xiaoning ng malamig na titig ang nakakross na paa na si Xiaoyan. Kahit na nabigla rin si Xiaoning sa bilis ng pagsasanay ni Xiaoyan noong nakaraang taon, hindi niya mababago ang kanyang palalong ugali na nakasanayan na niya. Bilang karagdagan, si Xiaoning, bilang nag-iisang lalaki sa buong angkan na halos hindi maikukumpara kay Zhon'er, ay nakaramdam ng panganib sa biglaang pagganap ni Xiaoyan. Bago pa siya lumakas, papaluan ko siya ng walang awa. Ang pinakamagandang senaryo ng kaso ay ang pambubugbog ay mag-iiwan ng peklat at masira siya mula sa kanyang pagsasanay. Habang iniisip ang kanyang masasamang iniisip, ang mga sulok ng bibig ni Xiaoning ay nakakurbo sa isang ngiti. Kahit na si Xiaoyan ay nasa ika-7 Duanqi, tiwala pa rin si Xiaoning sa kanyang ika-8 Duanqi. Pagkatapos ng lahat, ang bawat duwan ng qi pagkatapos ng ika-7 Duanqi ay may malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Nakikipag-chat sa mahinang boses kay Zhon'er, ang walang patutunguhan ni Xiaoyan ay tumitig sa gilid ng training field at nakuha ang ngiti sa mukha ni Xiaoning. Saglit na nag-isip, napagtanto ni Xiaoyan kung tungkol saan ang ngiti at ngumiti sa kanyang sarili, iniisip. Ang isang tao na hindi man lang kayang pagtakpan ang kanyang mga damdamin ay hindi maaaring maging isang panganib. Matapos matalo si Xiaoke kay Xiaoyan, walang ibang nang-ahas na hamanin si Xiaoyan na nakaupo at ang mga angkan na hindi kwalipikado ay nakatutok sa iba. Ngunit pagkatapos ng ilang round ng mga hamon, 2 tao lang, na umaasa sa swerte at pamilyar na Dao techniques, ang nagawang talunin ang kanilang kalaban at naging kwalipikado para sa seremonya sa pagdating ng edad. Pinagmamasdan ng dahan-daang nagpapatahimik na larangan ng pagsasanay, ang nakangiting si Xiao Zhan ay tumayo at inihayag ang mga resulta kasama ang ilang mga paunawa tungkol sa seremonya sa pagdating ng edad sa susunod na buwan. Dahan-daang tumayo, ngumiti si Xiaoyan patungo sa masayang Xiao Zhan sa entablado habang si Xiao Zhan ay hindi maramaw sa pagbibigay ng thumbs up sa kanyang kwalipikadong anak. Pagkaraang alisin sa alikabok ang kanyang mga damit, nakita ni Xiaoyan ang isang mabangong amoy. Bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay, inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo upang makita si Xiaomei na nakatayo sa kanyang harapan at nagtanong. May kailangan ka ba? Nang makita ang kawalang sigla at panlalamig sa mukha ni Xiaoyan, ang lakas ng loob ni Xiaomei ay nawala habang pilit na ngumiti at sinabing. Senior brother Xiaoyan, binabati kita.
Salamat. Bahagyang tumango, sinulyapan ni Xiaoyan si Zon sa tabi niya. Senior Brother Xiaoyan, ang tatay ko ay personal na magtuturo ng high-wang level na Dao Technique sa Dao Technique Hall bukas. Gusto mo bang sumama sa akin? Napangiti si Xiaomei at ang kombinasyon ng alindog ng isang babae at kasalanan ng isang kabataan ay lumikha ng isang hindi mapaglabanan na tanong. Nang marinig iyon, bahagyang tumalon ang mga kilay ni Xiaoyan. Sakto nang si Xiaoyan ay hahanap na ng dahilan para tanggihan si Xiaomei, isang maputlang puting braso ang dumaan at ikinulong ng kanyang braso. Gulat na gulat, lumingon si Xiaoyan upang hanapin ang isang nakangiting Zon. Pasensya na talaga Sister Xiaomei, inimbitahan na ni Zon si Senior Brother Xiaoyan na samahan ako bukas para bisitahin ang Wutan City at para hindi siya makasama ni Xiaomei Biaojie sa Dao Technique Hall. Sa gulat na mga titig, kumapit si Zon sa braso ni Xiaoyan habang may bakas ng paghingi ng tawad sa kanyang maselang mukha. Battle Through the Heavens. Kabanata 35. Pagkakasala. Nang marinig ang mga salita ni Zon, huminto si Xiaomei at maingat na tinitimbang ang kanyang mga iniisip. Kung ito ay ibang babae sa loob ng angkan, tiwala si Xiaomei na siya ay manggaguna batay sa kanyang kagandahan at talento, ngunit para kay Zon, si Xiaomei ay maaari lamang umamin ng pagkatalo. Nang makitang walang kibo ang mukha ni Xiaoyan, nagbigay si Xiaomei ng nakakainis na ngiti at nakaalis lang na natalo. Ang mga tao sa loob ng training field ay nakatingin kay Xiaoyan na sinasandalan ni Zon at lahat sila ay nakaramdam ng paninibugho. Kailan naging napakalapit ni Zon bilang ang pinakamaliwanag na perlas sa buong angkan, sa ibang lalaki. Habang pinapanood si Xiaomei na awkward na naglalakad palayo, si Xiaoyan ay natigilan at nilingan ang nakangiting si Zon tinuya niya. Babae, anong ginagawa mo? Nakabitin pa rin si Zon sa braso ni Xiaoyan habang nakatingin siya sa mga taong nakatingin at inosenteng sinabi. Hindi ba't tatanggihan pa rin siya ni Xiaoyan? Nang marinig iyon, inikot ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Ang dahilan na nasa isip niya ay ganap na naiiba sa ipinahiwatig ni Zon sa kanyang palusot. Naaalala ang awkward na ekspresyon sa mukha ni Xiaomei, walang magawang umiling si Xiaoyan habang iniisip. Sinadya ba ni Zon iyon? Hindi lang gusto ni Zon kung gaano siya kabilas nagbago. Hahaha, pupunta sa Dao Technique Hall para mag-aral ng Dao Technique ng magkasama. Hindi kanya inimbitahan sa nakalipas na 3 taon. Dahan-daang kinaladkad ni Zon si Xiaoyan palabas ng training field habang hindi niya pinansin ang mga tingin sa paligid niya. Kasabay nito, bumulong siya ng mga salita na tanging si Xiaoyan lang ang nakakarinig. Mukhang hindi niya talaga gusto kung gaano kabilas nagbago si Xiaomei. Bahagyang nagkibit-balikat, si Xiaoyan ay sumang-ayon kay Zon na may mapait na ngiti. 3 taon na ang nakalilipas, medyo malapit sa kanya si Xiaomei ngunit nang matanggap ni Xiaoyan ang titulong Pailei, nakita niya kung gaano makatotohanan si Xiaomei. Habang pinagmamasdan sina Xiaoyan at Zon na umalis sa field, ang mukha ni Xiaoning ay kumaibot habang ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng napakalakas na ang mga tunog ng basag ng buto ay maririnig. Medyo namula pa ang mata niya sa selos niya. Brat, 1 buwan mula ngayon, tatanggalin ko lahat ng ngipin mo. Inilabas ni Xiaoning ang mga salita habang galit siyang umalis sa training field. Sa mataas na plataporma, papaalis na sana si Xiaozon nang makita niya ang eksena at matamang tinitigan sina Zon at Xiaoyan habang may bakas ng pag-aalala na sumilay sa kanyang mga mata. Yan siya. May gusto ba siya kay Zon Ang background ni Zon kahit si Nolan Yanran ay hindi may kukumpara sa kanya. Kahit na may talento sa antas ng henyo, napakahirap na maaprubahan ng kapangyarihan sa likod niya. Matapos mag-isip sandali, nagpakawala ng buntong hininga si Xiaozon habang dahan-daang umalis. Habang naglalakad, biglang nablangko si Xiaoyan habang inaalala ang nangyari. Pagliko sa isang sulok, biglang binitawan ni Zon ang braso ni Xiaoyan na may pulang mukha. Itinulak ang kanyang mga pisngi, tinitigan niya si Xiaoyan ng may pag-aakusa. Nawalan ng momentum na humihila sa kanya pasulong, si Xiaoyan ay nawalan ng malay kung ano ang gagawin at napabuntong hininga pa ng walang dahilan. Lumipat ang kanyang mga mata kay Zon habang iniisip niya ang ipinahiwatig ni Zon. Naramdaman ang blanko na titig ni Xiaoyan,
ang maliit na mukha ni Zon-er ay namula habang ang kanyang mga kamay ay likas na nakataas at sinabi niya. Senior Brother Xiaoyan, ikaw. Ahem. Ahem. Pagkagising ni Xiaoyan mula sa kanyang pagkahilo, marahas na umubo si Xiaoyan habang ang kanyang mukha ay naging di malusog na pula at naisip niya. Kailan ako naging napakababa, para isipin iyon sa sarili kong kapatid? Kahit na sina Zon-er at Xiaoyan ay walang aktwal na relasyon sa dugo, pareho silang nanirahan sa isa't isa sa loob ng higit sa isang dekada at ang kanilang relasyon ay hindi gaanong mas masahol pa kaysa sa isang kapatid sa dugo. Hindi katakataka na naisip na ni Xiaoyan si Zon-er bilang kanyang nakababatang kapatid na babae at nakaramdam ng guilt at pagtanggi sa kanyang sarili nang mapagtanto niya kung ano ang iniisip niya. Dahil sa biglaang realisasyon, medyo naging nakakahiya ang kapaligiran. Ibinaba ni Zon-er ang kanyang ulo at ang kanyang karaniwang kagandahan ay napalitan ng kahihiyan ng isang babae. Paminsan-minsan, itinagilid niya ang kanyang tingin upang silipin ang gilid ng mukha ni Xiaoyan na diretsyong nakatingin. Sa ilalim ng awkward na kapaligiran, ang hindi masyadong mahabang landas ay parang isang mahusay na pananakop na tumagal ng walang hanggan upang makarating sa dulo. Siyempre, sa kabila ng kung gaano katagal ang pakiramdam ng pananakop, ito ay may katapusan, kung saan ang landas ay nahati sa dalawang direksyon. Dito, mahinang nagpaalam si Xiaoyan at nagsimulang tumakas. Senior Brother Xiaoyan. Habang pinapanood ang gulat na si Xiaoyan, si Zon-er ay natigilan sa nakita bago siya tumawag. Ha! Huminto, lumingon si Xiaoyan upang makita si Zon-er na nakatayo sa ilalim ng isang willow at ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok muli ng mabilis. Si Zon-er ay may berdeng balabal na may lila na sinturon na lumipad sa hangin. Siya at ang willow sa likod niya ay gumawa ng isang larawan na tila hindi makalupa. Bukas. Sasamahan mo ba si Zon-er? Sa ilalim ng mga sanga ng willow, namumula ang maselang mukha ng dalaga habang kinakagat ng kanyang jade teeth ang kanyang pink lips. Isang pares ng magagandang mata ang nanunood kay Xiaoyan na may bakas ng pag-asa.